Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat, no? Meron akong nabasang kwento, meron daw isang seminarista na kapag siya ay nasa hardin ng kanilang seminaryo, ay palaging merong pumupunta doon na isang babae na napakaganda at napakabango. At itong babaeng ito ay laging inaakit o tinutukso yung seminarista. Ang ginagawa ng babae ay kapag yung seminarista ay nakaupo sa may hardin at nagdadasal ng rosaryo, ito ay kanyang tinatabihan. At ang ginagawa ng babae ay hinahawakan niya yung kamay ng seminarista. At ang laging sinasabi ng babae sa seminarista ay, "Pogi, kailan ba tayo magpapakasal?" No? Yun ang laging sinasabi ng babae sa seminarista. "Pogi, kailan ba tayo magpapakasal?" Yung seminarista, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kasi talaga namang maganda at napakabango ng babae na laging tumatabi sa kanya sa may hardin ng seminaryo. Isang araw, ang ginawa ng seminarista, pumunta siya sa kanyang formator, sa kanyang kaibigan na pari. At ang sabi niya, "Father, meron po akong problema. Kasi po kapag ako ay nagdarasal ng rosaryo sa ating hardin, palaging merong babae nagpupunta doon, mabango at maganda, at laging hinahawakan po yung aking kamay. At ang sinasabi sa akin ay, 'Pogi, kailan ba tayo magpapakasal?'" Ang sabi niya, "Father, ano po yung aking gagawin?" Ang sabi ng pari, "Napakadali lang yan. Pag tinanong ka ng babae, kailan kayo magpapakasal, ang sabihin mo sa kanya, 'Lumayo ka sa akin, ako ay magpapari.' Maliwanag ba?" Ang sabi ng seminarista, "Opo, sige po." Pag tumabi uli sa akin yung babae, yun ang aking isasagot, "Lumayo ka at ako ay magpapari." Kinabukasan, nagpunta uli ng hardin yung seminarista at nagdasal ng rosaryo. Muli, dumating yung babae at tumabi sa kanya at hinawakan uli yung kanyang kamay. Ang sabi sa kanya, "Pogi, kailan ba tayo papakasal?" Hindi nakasagot yung seminarista at siya biglang tumakbot umalis. Pinuntahan niya uli yung pari. Ang sabi niya, "Father, talagang hindi ko po kaya. Hindi ko po alam ang sasabihin ko dun sa babaeng yun." Ang sabi ng pari, "Ano ka ba naman? Napakasimpleng bagay. Sige, ganito na lamang. Total tayo ay nakaabito. Bukas, ako na lamang ang pupunta sa hardin. At kunwari, ako ikaw. At yung suot-suot kong abito, kapag nakatakip na yung aking ulo, hindi niya na malalaman na ako yun at hindi ikaw. Para hindi kanya na pupuntahan, para kanya ka ng lubayan." Ang sabi ng seminarista, "Sige, Father, kayo na lamang ang pumunta doon." Kinabukasan, yung mismong pare ang nagpunta sa hardin, nakasuot siya ng kanilang abito at kanyang isinuot na yung kanyang, sabi nga, pangtakip sa ulo. At siya'y nagsimulang magdasal ng rosaryo. Maya-maya, meron siyang naamoy na mabango-bango. Ang sabi niya, siguro ito na yung babae na sinasabi ng seminarista. Maya-maya, meron siyang naramdamang tumabi sa kanyang upuan. Ang sabi niya, ito na nga talaga yung sinasabi ng seminarista. Maya-maya, meron siyang naramdamang humawak sa kanyang kamay. Ang sabi niya, ito na nga talaga yun. Ang sabi ng babae, "Pogi, kailan ba tayo magpapakasal?" Yung pari tahimik. Maya-maya ang sabi ng babae, "Pogi, kailan ba talaga tayo magpapakasal?" Ang sabi ng pari, "Ikaw, kung kailan mo gusto." Ikaw, kung kailan mo gusto. Mga kapatid, tayo ay nasa ikalimang araw na ng ating simbang gabi. Ang tawag dito ay Misa Aurea. Gininto ang misa. Bakit gininto ang misa ang tawag dito? Sapagkat sa araw na ito ay ating narinig ang tugon ni Maria. Isang gintong tugon. Pero yung tugon na yun ay hindi lamang para kay Maria. Yung tugon na yun ay para sa ating lahat. Kaya nga, Misa Aurea, sapagkat sa tugon ni Maria,
dumating ang anak ng Diyos at tayo ay nagkaroon ng manunubos. Pero kapatid, pagad ang ating pag-isipan, araw-araw ang iniintay sa atin ay tugon. Pero hindi lamang tugon sa ating Panginoon, kung hindi tugon din sa ating pamilya, sa ating kapwa. Marami sa bawat araw ang nag-iintay ng ating tugon, ng ating sagot. Pero katulad ng ating ebanghelyo sa ngayon, dalawang bagay ang napakahalaga kapag pag-uusapan yung ating sagot o yung ating tugon. Una, dapat pinag-iisipan ang tugon. Dapat pinag-iisipan ang tugon. Kung maganda paalaala po itong ating ebanghelyo sa ngayon, sapagkat nung dumating ang Anghel Gabriel kay Maria at ang sabi niya, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, sumasayo ang Panginoon. Siguro kung si Maria ay isang taong napakayabang at saka pabigla-bigla, nung oras pa lamang yun, siya ay magagalak na, siya ay matutuwa na, at maaaring sabihin niya, ako lamang ang dinalaw ng anghel. Ako lamang ang pinili ng Panginoon. Wala nang iba. Pero ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Naggulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kuro yan po yung unang paalaala sa atin. Yung ating tugon ba ay ating pinag-iisipang mabuti. Kasi may mga pakakataon, tayo ay very impulsive. Sa ating panahon nga ngayong Kapaskuhan, meron sila tinatawag na impulsive buyer. Ano yun? Hindi mo na pinag-isipan, add to cart ka na lamang. Kung ano ang binibili at ginagawa ng iyong kapwa, yun na lamang ang binibili at ginagawa mo. Pero hindi ganoon si Maria. At ayaw din ng Panginoon na ganoong uri ng tugon. Oo, gusto ng Panginoon na tayo ay tumugon sa Kanya. Pero ang gusto ng Panginoon, yung ating tugon ay tugon na malaya at tugon na pinag-isipan. Kasi kapag ating hindi pinag-isipan yung ating tugon at tayo ay naging pabigla-bigla, ang sabi nga ng San Ignacio ng Loyola, yan ang mga bagay na kalaunan ay ating pagsisisihan. Kaya nga ang sabi ng San Ignacio ng Loyola, huwag kang gagawa ng desisyon kapag ikaw ay sobrang saya, kapag ikaw ay sobrang takot, kapag ikaw ay sobrang lungkot. Kasi sa mga panahong yun, hindi malinaw ang iyong pag-iisip at ikaw ay mabibigla sa iyong mga sasabihin o gagawin, pero kalaunan, pagkisisihan mo ang mga bagay na yan. Kung yan po yung unang ating tignan, pag-iisip. Kapag tayo ay tumutugon, kailangan pag-isipan nating maigi. Kapag tayo ay magsasalita, kailangan pag-isipan nating maigi. Kapag tayo ay gagawa ng isang bagay, pag-isipan nating maigi. Hindi lamang para yung ating ginawa at sinabi ay mayroong kalayaan, kung hindi para yung ating ginawa at sinabi ay talagang ating pinag-isipan. Kaya nga sa ating ebanghelyo, si Maria nagtanong. Ang sabi niya, paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? No? Kasi pwede namang agad-agad, oo ang sagot ni Maria. Pero mga kapatid, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon blind obedience. No? Kasi minsan tayo, sinasabi natin, basta sumunod ka. Basta gawin mo ang bagay na yaan. Pero ang isang bagay na ginawa, pero hindi pinag-isipan, ay nawawala ng saysay, nawawala ng kabuluhan. Bakit? Kasi tayo ay para bagang napipilit lamang sa mga bagay na iyon. Una, pag-isipan ang ating tugon. Merong isang kilalang philosopher si Plato, ang sabi niya, a good decision is based on knowledge and not on numbers. Is based on knowledge and not on numbers. Kasi pag sinasabi natin numbers, ang ating laging tanong, ilan ba ang gumawa noon? Ilan ba ang ito yung desisyon? Ilan ba ang bumili ng bagay na ito? Hindi dapat based on numbers yung ating desisyon, but based on knowledge. Ando doon yung pagsasaliksik, ando doon yung pananahimik,
ando doon yung pag-iisip. Unang napakahalaga kapag tayo ay tutugon, pag-isipan, maigi. Para ito ay ating hindi pagsisihan. Ang desisyon na hindi pinag-isipan, kalaunan, pagsisisihan. Pero pangalawa na napakahalaga kapag tayo ay tumutugon, ando doon din yung pagtitiwala sa Diyos. No? Kasi ang sabi nga natin, mahalaga that we make a decision. Oo ba o hindi? Kasi meron din namang ibang mga tao ayaw magdesisyon. Pinapakapwa na lamang nila yung kanilang desisyon. Bahala ka na kung ano ang tingin mo okay. Ikaw na lamang ang bumili. Okay na rin sa akin yung bagay na yan. Ikaw na lamang ang mag-order. Kakainin ko na lamang ano man ang i-order mo. Pero sa ating ebanghelyo, oo, mahal na pinag-isipan ng desisyon. Pero kapag ating nagawa na yung ating parte, na tayo ay nakapag-isip, tayo ay nakapag-desisyon, tayo ay nakapagbigay ng ating tugon. Pangalawa, pagkatiwalaan natin ang Panginoon. At yan ang maganda po sa ating ebanghelyo sa ngayon. Sapagkat kahit anong paliwanag ng anghel kay Maria, hindi talaga kayang maunawaan ni Maria ang lahat ng bagay na iyon. Naalala ko yung aming form dati, ang sabi niya sa amin ay napakaliit ng ating isipan para ating maunawa ang lubusan, ang karunungan at plano ng Diyos. Pero sa ating ebanghelyo, ano ang sabi ng anghel Gabriel kay Maria? Ang sabi niya, natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Parang sinasabi nung anghel kay Maria, tignan mo yung tao sa iyong paligid. Tignan mo yung mga tao na ginulat ng Panginoon, pinili ng Diyos, biniyayaan ng Panginoon. Sila ay hindi binigo ng Diyos. At sila din ay hindi nagdalawang isip na tumugon sa Diyos. Kaya nga, nung ito ay marinig ni Maria, ano ang kanyang tugon? Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa iyong sinabi. Yan po yung pangalawang mahalaga kapag tayo ay tumutugon. Tayo ay magtiwala sa Diyos. Ipanalangin natin sa Panginoon yung ating mga ginagawang desisyon sa ating buhay. Kasi bilang tao, wala talagang 100% na sigurado tayo sa ating pinipili sa buhay. Pero lahat tayo tulad ni Maria, umaasa tayo sa grasya ng Diyos. Umaasa tayo sa tulong ng Diyos. Sabi nga nung aming mga magulang, walang pahihintulutan ang Panginoon na sa tingin niya ay hindi makabubuti para sa atin. Kaya nga mga kabatid, yan ang pangalawang ating tingnan. Kapag tayo ay nagbigay ng desisyon ng ating tugon, tulad ni Maria, tayo ay magtiwala sa Diyos. Ating ibigay sa Panginoon ang lahat ng ating mga pinili para kalaunan tulad ng Diyos ating makita na ito ay makabubuti hindi lamang para sa atin, kung hindi para sa ating mga mahal sa buhay. Si Maria, naunawaan niya na yung tawag ng Diyos ay hindi lamang para sa Kanya. Yung biyaya ay hindi lamang para sa Kanya. Kung hindi, marami ang maaapektuhan, marami ang makatatanggap ng biyaya, marami ang mababago yung buhay. Yan po yung pangalawang ating tingnan. Kapag tayo ay tumutugon, tignan natin kung sino rin ang mga maapektuhan. Pero katiwala sa Diyos ang lahat ng ating tugon at pinipili sa buhay. Sabi ni San Alfonso Liguri, he who trusts himself is lost. He who trusts God can do all things. He who trusts himself is lost. He who trusts God can do all things. Mga kabatid, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pinipili sa buhay. Sana kapag tayo hininga ng Panginoon ng tugon, masabi din natin ikaw kung kailan mo gusto. Pero hindi nang merong pamimilit, kung hindi nang merong pag-iisip at merong pagtitiwala.